Thank you. Mr. Speaker, magandang hapon po sa kagalang-galang na sponsor. Ilang mga katanungan po. Mr. Speaker, marami na pong nasabi tungkol sa mga problema sa nakasalang na bill, no, na hindi ito yung inaasahan ng mga kababayan natin pag sinabing anti-dynasty bill. No, dahil again, marami nang nagpaliwanag na pinapahintulutan nito, may pinagbabawal na tipo ng dynasty pero may pinapahintulutan din, no? At tama po ba, Mr. Sponsor, ginoong sponsor, na esensya ay yun na nga, katulad ng sinabi ng marami, pinapahintulutan nito ang tawagin natin extensive dynasties. Dahil pwedeng sabay-sabay sa ilalim ng panukalang ito, sabay-sabay ang isang pamilya o isang magkakamag-anak na sabay na umupo sa national at sa local, at kung sa local man, pwedeng sabay basta magkahiwalay ng governmental unit. Hindi po ba ganon, Mr. Speaker, ginoong sponsor? Yes po, Mr. Speaker, hindi ho natin tinatanggal yung kapangyarihan ng bawat LGUs or jurisdictional component po ng subdivision ng ating gobyerno na humalal o maghalal ng mga kandidato, Mr. Speaker, Your Honor. Pwede po bang maipaliwanag ng sponsor kung ano yung rationale or thinking behind this proposal? Kasi marami pong ibang mga kasabay na proposal nito na umabot sa committee. Ang pinagbabawal, hindi lang yung pagsabay-sabay na magkakamag-anak sa loob halimbawa ng isang LGU, halimbawa sa isang munisipyo or sa isang syudad, pinagbabawal, no, na magsabay na maupo ang mayor at saka halimbawa konsehal na magkakamag-anak. Bawal 'yon. Pero bawal din na mayor sa isang bayan, mayor sa kabilang bayan na magkamag-anak, sa ibang bill bawal 'yon. Pero dito sa bill na 'to, hindi bawal. Ano po yung rationale? Ano yung explanation kung bakit ganito ang inaprubahan at nire-recommenda ngayon ng komite sa plenaryo? Well, una po, meron pa po tayong legal na basihan tungkol po dito. Nandyan na po sa ating konstitusyon. Parati ko pong nami-mention ito sa ating mga nauna pong mga interpellators. Unang-una po, nandyan po yung sa nandyan po dun sa declaration ng state policies ng ating saligang batas na nagsasabing lahat po pagdating po sa issue ng human rights, dahil ito pong right to suffrage ay hindi lang po civil and political rights, ito po ay issue ng human rights. Pagdating po sa human rights, lalong itong issue ng suffrage ay human rights, at ito po yung basihan kung bakit natatawag po natin ang ating bansa na demokrasya. Dahil malaya pong pumipili yung ating mga ating mga electorate na pumili ng kanilang magiging pinuno. Yung pong isang basihan. Ang pangalawang basihan po, Mr. Speaker, Your Honor, is that ang pagka-structure at pag-design po sa ating gobyerno, struktura ng ating gobyerno, ay magkakaiba-iba po ng constituency at magkakaiba-iba po ng jurisdiction. May isa pong division ng subdivision ng isang munisipyo na hindi automatic maaaring mag-intervene ng ibang munisipyo. So, ang sinasabi po natin dito, yung rule ay yung principle na right to elect and to be elected, alam naman po na ating kasamahan yan, ay supreme po ito. Na supreme po ito po yung sinasabi po nilang preferential right. In fact, sa Constitution, meron pong specific na artikulo dyan sa ating saligang batas na nagsasabi yung right to yung suffrage po. Ibig sabihin, yung inaalaw po natin, yung mga electorate, ay yung mga kandidato na tumakbo na magkakaiba-iba
ang kanilang jurisdiction na wala namang intervention one jurisdiction over the other dahil ang issue po doon actually is the right to be elected upon and not the actual occupation of an office, Mr. Speaker, Your Honor. Ang sinasabi po naman talaga natin dito ay hindi dapat magkaroon ng monopolya ng kapangyarihan within locality at na to a point, Mr. Speaker, Your Honor, na po pwedeng matreten po, Mr. Speaker, Your Honor, yung sinasabi nating check and balances ng isang LGU, isang jurisdiction na ito naman po taliwas doon sa sinasabi nating principle na accountability, Mr. Speaker, Your Honor. So simple lang po yung nais po nating ipahiwatig dito sa ating mga kasamahan na ito pong anti-political dynasty version po nitong panukalang batas na ito ay para tugunin po yung sinasabi mo nating monopoly of power within one particular locality, Mr. Speaker, Your Honor. Again, balancing it out with the right of an individual to elect and to be elected upon, Mr. Speaker, Your Honor. Dahil paulit-ulit ko na lang po in-explain, pasensya na po sa ating kasamahan, na yung seeking or running for an office does not necessarily equate into an actual occupancy, Mr. Speaker. Depende na po yan sa kapangyarihan o right ng mga kababayan po natin, mga tao, na ihalal kung sino po ang sa kanila ay nararapat po na manungkulan sa kanilang particular na LGU, Mr. Speaker, Your Honor. Okay, thank you sa paliwanag. So ayon po sa ating sponsor ay kaya nilimitahan ang saklaw ng prohibition on dynasties sa mga specific jurisdiction, di ba? So, bawal ang dynasty sa loob ng isang LGU o kaya sa antas national, no? Pero kung magkakatabing LGU 'yan, pwede ang isang dynasty. Pwede ang isang angkan, in other words, no? So, kung gayon, sabi nga, no? Pero sabi nga, ang magiging epekto nito ay pinahihintulutan ang isang tipo ng dynasty habang pinagbabawal ang iba. Diba? So in this case, the terms I will use will be something like extensive. Pwede yung mga extensive dynasties. Ibig sabihin, kalat, malawak. Diba? Province-wide, pwedeng magkaroon ng isang dynasty. Samantala, yung mga intensive, ibig sabihin, nakakonsentra sa isang particular na LGU, for example, hindi pwede. Parang ganun ang magiging epekto niyan. Tama po ba? Mr. Speaker, Your Honor, these are hypothetical in assumption, Mr. Speaker, Your Honor. Kasi pwede naman po may possibility po na mangyari po yan kasi nga po meron talagang kapangyarihan na tumakbo at iboto ng ihalal ng bawat mamamayan sa particular na LGU at distrito. At meron din pong possibility na hindi mangyari yan. Ang sinasabi po natin dito, ang clear po na hindi posibilidad ay yung mawala yung concentration ng power. Yun po yung very clear dito. And also, Mr. Speaker, kasi kanina po babalik ko lang po kung yung katanungan ng ating kasamahan, kung ano yung naging basihan. Minsan po ginagamit din po natin yung transcript ng pag-uusap at deliberasyon ng mga CONCON delegates po na bumuo nung ating 1987 Saligang Batas. Ito po si Delegate Noledo po. Isa po siya sa naging proponent po na ma-insert yung phrase ng anti-political dynasty sa Section 26 Article 1 of the 1987 Constitution. Ang sinabi po niya dito, and I quote, Mr. Speaker, ito quoted from the transcript. Mr. Noledo pointed out that the term prohibition does not actually mean prohibition, but only regulation. Ang sabi po niya. And he went on further. On whether he would agree that the right of suffrage should not be abridged and that the right to vote and to be voted upon actually derives from the same concern, Mr. Noledo agreed that the law should not infringe upon the right of suffrage, that the right to vote and to be voted upon should not also be abridged. So, ibig sabihin po, Mr. Speaker, alam po ng proponent nitong anti-political dynasty na itong sinasabi prinsipyo na may
to be the right to elect and to be elected upon ay iisa po yan at hindi po natin po pwedeng iputulin na i-apply natin separately. So yun po yung pinanggagalingan ng basihan kung bakit inaalaw po natin yung pagtakbo ng bawat district, bawat different LGUs po, Mr. Speaker, nung mga kandidato, whether they share the same family name or do not share the same family name, because of the right for the right of the will of the sovereign people, which is through an election if they should decide to elect a specific candidate or not. It does not necessarily mean na pag ganito po yung mangyari, i-allow po natin sila, ay automatic lahat po sila mananalo. In fact, Mr. Speaker, in previous elections, marami pong tumatakbo na magkakamag-anak na magkakalaban, na hindi naman po sila talagang magkakasundo. In fact, different po yung kanilang partido. So, Mr. Speaker, experiences would also tell us that these hypothetical assumptions could probably happen. But what is clear, Mr. Speaker, is based on this proposed version of the anti-political dynasty, klaro po na wala na pong monopolya ng pamilya sa isang lugar, Mr. Speaker, Your Honor.